Alay namin sa'yo, hindi ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Iba mo, Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay magtipon at samahin ang Poon. Magdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ang Panginoon. Viva mo, Jesus Nazareno, awit at papuri, palay namin sa'yo, hinggil ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva mo, Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat, Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Ginugunita natin ngayon ang kapistahan ni San Joaquin at Santa Ana, mga magulang ng mahal na Birheng Maria. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, Ikaw ang Diyos ng aming mga ninuno. Niloob mong sina San Joaquin at Santa Ana ay maging magulang ng mahal na Birheng Ina na nagkatawang taong anak mo. Bilang tugon sa dalangin na mag-asawang banal, makapakinabang nawa sa pangako mo ang iyong sambayanan sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Magbalik kayo sa akin, kayong mga nagtaksil, pagkat ako ang inyong Panginoon, wika ng Panginoon. Kukuha ako sa inyo ng isa sa bawat bayan at dalawa sa bawat angkan at ibabalik ko kayo sa bundok ng Sion. Bibigyan ko kayo ng mga pinunong tatalima sa akin at pamamahalaan nila kayo ng buong katalinuhan at pagkaunawa. At kung dumami na kayo sa lupaing iyon, hindi na pag-uusapan ng mga tao ang tungkol sa kaban ng tipan ng Panginoon. Hindi na nila ito kakailanganin, iisipin o gugunitain. At hindi na rin sila gagawa ng ibang kaban. Pag sumapit na ang panahong iyon, ang Jerusalem ay tatawaging luklukan ng Panginoon. Lahat ng bansay magkakatipon doon upang parangalan ako. Hindi na nila gagawin ang balang maibigan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkop. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkop. Mga bansa, pakinggan ninyo ang sabi ng poon at ipahayag ninyo sa malalayong lupain. Pinapangalat ko ang mga anak ni Israel, ngunit sila'y muli kong titipunin at aalagaan, gaya ng pagbabantay ng isang pastol sa kanyang mga tupa. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkop. Sapagkat tinubos ng poon si Jacob at pinalaya sa kapangyarihan ng kaaway, na lubhang makapangyarihan at malakas. Aakyat silang nagsisigawan sa tuwa patungo sa bundok ng Sion. Tigib na kaligayahan dahil sa mga pagpapala ng poon. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkop. Kung magkagayon, sasayaw sa katuwaan ang mga dalaga. Makikigalak pati mga binata at matatanda. Ang kanilang dalamhati ay magiging tuwa. Papalitan ko ng kagalakan ang kanilang kalungkutan. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkop. Magsitayo na po ang lahat. Ang salitang mula sa Diyos, kapag isinasalo, ay mamumunga ng lubos. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Pakinggan nga ninyo ang kahulugan ng talinhaga tungkol sa maghahasik. Ang mga nakikinig ng salita tungkol sa paghahari ng Diyos, ngunit hindi nakauunawa nito, ay katulad ng mga binhing na hasik sa tabi ng daan. Dumarating ang masama at inagaw ang nahasik sa kanilang puso. Inilalarawan ng binhing na hasik sa kabatuhan ang nakikinig ng salita at masayang tumatanggap nito kaagad. Ngunit hindi ito tumitimo sa puso nila, kaya't hindi sila nananatili. Pagdating ng kapighatian o pag-uusig dahil sa salita, agad silang nanlalamig. Inilalarawan naman ng mga naghasik sa dawagan ang nakikinig ng salita, ngunit naging abala sa mga bagay ukol sa mundong ito at naging maibigin sa mga kayamanan. Anupat ang salita'y nawalan na ng puwang sa kanilang puso, kaya't hindi makapamunga. At inilalarawan ng naghasik sa matabang lupa ang mga nakikinig sa salita at nakauunawa nito. Sila'y namumunga,
may tig sa 100, may tig 60, at may tig 30. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magsiupo muna tayong lahat. Magandang ating pong purihin at dakilain ang ating Poong Jesus Nazareno. Sa misang ito, isama din po natin ang ating mga kapatid na magpahanggang ngayon ay nasa ilalim pa ng nangyaring bagyo sa ating bayan. Ipanalangin natin ang patuloy na pagliligtas ng Diyos at pagbibigay sa kanila ng biyaya ng buhay. Ang ebanghelyo po natin ngayon ay galing sa isang talinhaga. Ang talinhagang ito ay isa sa 7 malalaking talinhaga sa ebanghelyo ni San Mateo. Nag-umpisa ang talinhagang ito sa pagpapaliwanag ni Jesus tungkol sa kaharian ng Diyos or the kingdom of God. Nangangahulugang mayroong kaharian ng Diyos. Dahil sa bibig ni Jesus, nagmula ang salitang ito, tunay at totoo na mayroong kingdom of God. Kaya sa kaniyang pagpapaliwanag ng kaharian ng Diyos, una niyang ginamit ang talinhaga ng maghahasik. Dahil noong unang panahon, wala pang porma ang pagtatanim. Ang tawag po doon sa ginagawa ng magsasaka ay saboy lang ng saboy ng butil. Dahil gusto niyang mas marami ang tumubo sa kaniyang bukid. Ang tawag po doon ay broadcasting technique. Hagis lang ng hagis. Kung saan tumama yung ani, swerte kung siya ay tumubo. Kaya nga po sa talinhaga, ipinakita sa atin at ipinaliwanag na ang talinhagang ito ang mayroon lamang pagpapaliwanag galing kay Jesus. Kaya nga yung pagsaboy ng ani o pagsaboy ng butil ay nalaglag sa 4 na klaseng lupa. Mayroong nalaglag sa tabi ng daan, mayroong nalaglag sa dawagan, mayroong nalaglag sa batuhan, at mayroong nalaglag sa mabuting lupa. At sa mabuting lupa, alam natin kung ano ang naging bunga nito. Ito ay nagbunga ng tig-30, tig-150, at nakita doon ang paghihirap ng magsasakang nagsaboy ng kaniyang ani. Ang butil ay ang salita ng Diyos. Ipinaliwanag sa atin ni Jesus sa Ebanghelyo na ang butil ay ang salita ng Diyos na inihasik niya mismo sa ating puso. At mayroon tayong 4 na klaseng lupa o klaseng puso kung papaano natin tinatanggap ang kaniyang salita. Wala na akong dapat ipaliwanag dahil si Jesus na mismo sa kaniyang salita at sa Ebanghelyo ang nagpaliwanag ng mga ito. Nalaglag sa daan, dumating ang masama na walang kahulugan ang salita. Nalaglag sa dawagan, kinain ng mga dawag, nawalan ng saysay ang salita. Nalaglag sa batuhan, natuyo, kinain, nawalang saysay ang salita. At ang ika-4 ay nagbunga. Ito ang ating iuuwi ngayon. Ito ang ating pagninilayan kung anong klaseng lupa ako ngayon na tinataniman ng Diyos
ng kaniyang mga salita. Papaanong lumalago ang aking buhay sa salita ng Diyos. Sa araw-araw po o kada Biyernes na tayo ay nagtitipon, ito ay pagtatanim, ito ay paghahasik ng isang Diyos sa ating buhay upang tayo ay lumago sa ating pananampalataya. Sapagkat ang pananampalatayang itinatanim ng Diyos sa bawat isa, kahit ang taong iyon ay hindi na magsalita, makikita at maaamoy sa kanya na ang taong ito ay tunay na deboto. Sapagkat nakikita sa kanya yung fruits of the Spirit, ang bunga ng Espiritu Santo na patuloy na lumalago sa kaniyang buhay. Isang araw po, ako ay pumunta sa palengke. Opo, namamalengke po ako. Kaya alam ko ang presyo ng manok. Habang ako'y bumibili ng manok, may isa ring bumili ng manok na kumare ng nagtitinda. Ang sabi ng nagtitinda, "O mare, saan ka galing?" Nagsimba ako dyan. At dumiretso na ako dito sa palengke. Ako kasi mamaya pa, mamayang hapon pa ako magsisimba. Pagkatapos kong maubos ang manok. Sana naubos, no? Para nakasimba siya. Hindi ko na alam kung naubos yung manok. Nagtanong yung nagtitinda, "Pagsisimba ko mamaya, ano ba yung ebanghelyo?" Nagtanong yung nagtitinda sa bumibiling kumare. Kumare, ano ba yung ebanghelyo? Alam mo yung sagot ni kumareng bumibili ng manok? "Hindi ko na pinapansin yung ebanghelyong yan. Basta ako'y nagsisimba." Anong klaseng lupa iyon sa Talinhaga? Una, pangalawa o pangatlo, sigurado hindi yung pang-apat. Baka ganito rin ang klaseng lupa ang ating inaalagaan. Ang ebanghelyo ay ang unang bahagi ng buong misa. Inihahanda tayo ng ebanghelyo sa pagtanggap ng salita at ang pagbibigay daan upang maging handa tayo sa pagtanggap ng kaniyang banal na katawan. Kaya po kahit na yung unang pagbasa ay dapat nating pakinggan dahil ito ay salitang galing sa lumang tipan na naghanda rin ng pagdating ng bagong tipan. Ang salmo ay galing sa salmong sinulat at ginagamit nila Haring David upang magpuri sa Diyos. At ang ebanghelyong binabasa ng pari ay ang paghahanda at pagninilay upang mabuo ang banal na Eukaristiya. Kaya lahat po ng parte ng misa ay mahalaga sapagkat ito ay pagtatanim, paghahasik ng salita ng Diyos sa ating lahat. Sapagkat ang buong misa ay salita ng Diyos. Kahit na po yung pag-umpisa natin na sa ngalan ng Ama ay salita ng Diyos. At ang kahuli-hulihan nating sinasabi ay Amen. Nasa salita ng Diyos. Lahat-lahat ay paghahasik ng Diyos upang maunawaan natin na tayo ay patungo sa kaniyang kaharian. Huwag natin pong sasayangin
Huwag natin pong hayaan na ang salita ng Diyos ay lumagpas lang sa ating tenga patungo sa kabila. Bagkus ito ay aking maging gabay sa aking araw-araw na paglalakbay hanggang lahat tayong nagtsatsaga ay makarating at magkita-kita sa kaniyang banal na tahanan. Para tayong lahat na nakikinig ng salita ng Diyos ay magbunga sa inaasahan niya sa ating lahat. Uuwi po kayo. Tandaan ninyo ang talinhaga ngayon. Sa 4 na iyan, nasaan na ako? At kung nandun ka sa pang-4, isang napakalaking biyaya na tunay kang deboto dahil titimo, lalago at ibabahagi mo ang salita ng Diyos sa iba. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, kasama sina San Joaquin at Santa Ana, magtiwala tayo sa Panginoon na nakakaalam ng mga pangangailangan ng ating mga pamilya at ng pamayanan ng simbahan. Ama ng mga salinlahi, maging mapagpala ka sa amin. Ama ng mga salinlahi, maging mapagpala ka sa amin. Ang simbahan naway patuloy na magtanggol sa kabanalan ng kasal at ang kahalagahan ng buhay ng pamilya. Manalangin tayo. Ama ng mga salinlahi, maging mapagpala ka sa amin. Ang mga magulang naway maitanim sa isip at puso ng kanilang mga anak ang mga aral sa pagmamahalan at kabanalan. Manalangin tayo. Ama ng mga salinlahi, maging mapagpala ka sa amin. Ang mga anak naway laging magmahal at gumalang sa kanilang mga magulang at mga ninuno. Manalangin tayo. Ama ng mga salinlahi, maging mapagpala ka sa amin. Ang mga mag-asawang nagkakalayo naway muling matuklasan at pahalagahan ang isa't isa sa diwa ng kapayapaan, pagpapatawad at pagkakasundo. Manalangin tayo. Ama ng mga salinlahi, maging mapagpala ka sa amin. Sa mga yumaong miyembro ng ating pamilya, naway ipagkaloob ng Diyos ang kapayapaan. Manalangin tayo. Ama ng mga salinlahi, maging mapagpala ka sa amin. Panginoong Diyos, basbasan mo ang aming mga tahanan. Pagbuklurin mo ang aming mga anak na lalaki at babae sa nag-iisang pamilya na iyong simbahan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna tayong lahat. Madalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan.
Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang hain namin ngayon upang sa pagpapala mo kay Abraham at sa kaniyang lahi, kami paging dapating makasalo sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang pagpaparangal sa iyo'y kabutihay, lagi mong pinaaalingaw-ngaw sa iyong sambayanan, sa pagkakaroon ng mga kaanib na maaasahan at tapat, tulad mo sa pananagutan, upang magbunga ang punyagi ng iyong anak, na sa iyong pag-ibig kami makatulad. Ang mga banal na tao'y tumutulong sa lahat, sa pagbibigay halimbawa't pananalangin wagas. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na maririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsilahod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo
para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubili ng nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, awitin natin ng lakas loob. Sa nagkakasala sa amin, wag mo kaming iwan dulot sa tukso. Hayaan mo kami sa lahat ng masama.
Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainiyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, niloob mong isilang mula sa mga tao ang bugtong na anak mo, upang ang mga tao ay sumilang sa iyo bunga ng sakramento. Hinihiling naming kaming nagsalo sa pagkaing laan sa mga anak, ay pabanalin mo sa spirito ng iyong pagkupkop sa aming lahat. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo.
Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan mo po kaming lahat at ang aming mga daladalang imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa biniyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangan ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,